Diyos ang may bigay ng buhay at ng pagpapala araw-araw sa puso'y ating ikintal ngalan ng Amang Banal. Purihin siya'y purihin, ang pangalan niya ay purihin. Ating awitin, tuwina'y awitin, ang ngalan niya ay purihin. Tayo ay magpasalamat sa Diyos na sa atin nag-iingat, pagkat sa Kanya nagbuhat ang buhay natit lakas. Purihin siya'y purihin, ang pangalan niya ay purihin. Ating awitin, tuwina'y awitin, ang ngalan niya ay purihin. Ibunying may kagalakan ang Diyos na laging pumapatnubay sa tuwina'y ating isaysay, aral na walang hanggan. Purihin siya'y purihin, pangalan niya ay purihin. Ating awitin, tuwina'y awitin, ang ngalan niya ay purihin. Sa aking puso ay may awit, si Jesus ang may sulit. Huwag matakot at manahimik, kasama bawat saglit. Jesus mangingibig, malangkay tamis, ang puso'y may awit, pinuspos ng pag-ibig. Buhay kong batbat kasalanan, hirap at kaguluhan, ay Kanyang binagong minsanan at pinayapang tunay. Jesus mangingibig, malangkay tamis, ang puso'y may awit, pinuspos ng pag-ibig. Ang kayamanan ng biyaya kay Jesus ay sagana, kung masdan ko ang Kanyang mukha, awit ay sigaw sa tuwa. Jesus mangingibig, malangkay tamis, ang puso'y may awit, pinuspos ng pag-ibig. Manalangin. Salamat Panginoon sa gabi ito na ipinagkaloob sa amin sa panibagong pananambahan. Sana'y maging amin ang iyong presensya sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita, sa aming pagsisharing. In Jesus' name, ito ang aking dalangin. Amen. Sa gabi pong ito, ang mga talata na atin pong sama-samang pag-aaralan ay matatagpuan sa mga awit 34, 1-8. At ganito po ang sinasabi: Aking pupurihin ang Panginoon sa buong panahon, ang pagpuri sa Kanya ay laging sa aking bibig. Ang aking kaluluwa ay maghahambog sa Panginoon, maririnig ng maamo at masasayahan.
O dakilain ninyo na kasama ko ang Panginoon at tayo'y mga bunyi na magkakasama ng kanyang pangalan. Aking hinanap ang Panginoon at sinagot niya ako at iniligtas niya ako sa lahat ng mga katakutan. Sila'y nagsitingin sa kanya at nangaliwanagan at ang kanilang mukha ay hindi malilito kailanman. Ito nga bang tao'y dumaing at tininig siya ng Panginoon at iniligtas siya sa lahat niyang mga kabagabagan. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nakatatakot sa kanya at ipinagsasanggalang sila. O inyong tikman at tignan ninyo na ang Panginoon ay mabuti, mapalad ang tao na nanganganlong sa kanya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, ngayon pong gabi, sa inyo ko ibinibigay ang sandaling ito ng aking pagsasalita. Dalangin ko, O Diyos, na lukuban mo ako ng iyong anghel, patawarin sa aming mga kasalanan, sa aking kasalanan, at gawin mo, Panginoon, na maging karapat-dapat sa inyong harapan. Nawa, O Diyos, ay patuloy naming maranasan na ikaw ay aming kapiling sa buong sandali ng aming panambahan. Sa inyo namin ibinibigay ang bawat sandali na kami, Panginoon, ay mag-aaral ng iyong salita. Ikaw, Panginoon, ang maglagay ng mga salita sa aking bibig at patuloy ng lahat ng papuri ay mapasa iyo na lamang nawa. Ikaw ang maitaas, Panginoon, at patuloy kaming makaranas ng kapayapaan, kagalakan sa iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa lahat ng aking mga kapatid sa pananampalataya sa DIC. Kumusta na po kayo? Marahil, gaya ko, marami sa atin ang nakararanas ng lungkot, pagkabalisa, pangamba, pagkatakot sa nananatiling sitwasyon natin. Pero bilang Kristiyano, paano nga ba natin mapaglalabanan ang ganitong pangamba? Paano nga ba tayo tinutulungan ng Diyos na ma-overcome ang ganitong kalagayan? Ngayon pong gabi, gaya po ng mga talata na aking binasa kanina, nais kong ibahagi ang mga katotohanan ng salita ng Diyos na kanyang ipinadama at ipinakita sa akin sa mga panahon ng aking pagbubulay-bulay at pag-aaral ng mga talatang ito. Ano nga ba ang kalagayan ni David nang isulat niya ang awit 34? Gusto siyang patayin ni Haring Saul. Siya po ay nasa kalagayan na hindi maganda. Bakit? Dala ng matinding selos. King Saul threatened his life, forcing David to live on the run. Ito ang sitwasyon na hinaharap ni David nang kanyang isulat ang awit 34. Pero sa kabila ng ganitong kalagayan, tignan po natin kung paano niya sinimulan ang mga talata. Kung mapapansin po natin, mula sa verses 1 to 3, ito po yung unang puntos na akin pong nais i-share sa inyo. Pinuri niya ang Panginoon. Sabi po sa unang talata hanggang 3, aking pupurihin ang Panginoon sa buong panahon. Ang pagpuri sa Kanya ay laging sa aking bibig. Ang aking kaluluwa ay maghahambog sa Panginoon. Maririnig ang maamo at masasayahan. O dakilain ninyo na kasama ko ang Panginoon at tayo'y mga bunyi na magkakasama ng kanyang pangalan. Si David, gaya rin ng marami sa atin, ay may pinagdaraanan ng mga sandaling iyon. Siya ay nasa sitwasyon kung saan ang buhay niya ay nanganganib. Ngunit determinado siyang papurihan ng Diyos, mabuti man o mapangit ang kanyang kalagayan. Yun pong pagsabi ng I will bless the Lord at all times, o pupurihin ko ang Panginoon sa buong panahon, ay madaling bigkasin kung tayo ay maginhawa, masaya,
walang alalahanin, at mayroon tayong magandang hanap buhay, walang sakit na nararamdaman, natutugunan yung ating mga pangangailangan pangmaterial, we are financially okay, napakadali pong ibuka ng ating mga bibig at magpuri sa Diyos. Pero iba pag ang kalagayan natin ay wala sa ganoong mga pagkakataon. Iba ang kalagayan ni David ng mga sandaling ito, and yet, he sang his song in the night of adversity. At ito ang gusto niyang ibahagi sa bawat isang mananampalataya. That when God's people are afraid, they should worship. And when they are filled with panic, it is time to praise. Purihin ng Diyos, ipagyabang natin ang kabutihan niya upang ma-encourage din natin ang iba na humaharap sa mga mahihirap na sitwasyon ng buhay. Si David ay hindi na kontento na magpuri sa Diyos na mag-isa, bagkus hinikayat niya ang iba na magpuri gaya ng sinasabi sa verse 3. O dakilain ninyo na kasama ko ang Panginoon at tayo'y mangagbunyi na magkakasama ng kanyang pangalan. Let's give honor, praise, and glory to God. Opo, bilang Kristiyano, we have all the reason to bless God in times of adversity, as well as prosperity. And David realizes that without the Lord, he could do nothing. Natatandaan ko po ang isa sa mga paboritong awit namin nung ako po ay nasa Marikina pa at choir member. Madalas po namin inaawit ang ganito. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. He has done great things. He has done great things. He has done great things. Bless His holy name. At totoo po na sa mga awiting ito, mas lalong dapat nating purihan, i-worship, i-exalt ang pangalan ng Panginoon. Ipahayag natin ang ating pasasalamat, i-recognize natin yung kapangyarihan ng Diyos na kung wala siya, wala po ang lahat natin, hindi natin makakaya ang lahat ng bagay. Yung kanyang mayamang pag-ibig sa atin, yung kanyang mga dakilang gawa, He being the giver of everything na meron tayo ngayon. Pangalawang puntos po, ibinahagi niya ang ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Mula po verses 4 hanggang 6, ito yung kanyang personal testimony kung ano yung ginawa ng Diyos sa kanya. Muli, babasahin ko po talatang 4 hanggang 6. Aking hinanap ang Panginoon at sinagot niya ako, at iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga katakutan. Sila'y nagsitingin sa kanya at nangaliwanagan, at ang kanilang mukha ay hindi malilito kailanman. Itong abang tao'y dumaing at dininig siya ng Panginoon, at iniligtas siya sa lahat niyaong mga kabagabagan. Ang mga sumusunod na talata ay pagsasaad ng naranasan ni David. Nasabi niya ito sapagkat ito ay totoong nangyari sa kanyang buhay. Maraming pagkakataon na siya ay iningatan ng Diyos, iniligtas sa panganib, pinatawad sa mga naging kasalanan, dininig sa iba't ibang kahilingan, at sinagot sa panalangin. Kaya't kahit yung kanyang mga kasama ng mga sandaling iyon ay naniwala at nakaranas din ng pag-iingat ng Panginoon. Manalangin ka at sasagot ang Diyos. Yun nga lamang, minsan kinakailangan pang makaranas tayo ng mga trahedya sa buhay bago tayo lumapit, lumuhod at manalangin sa Diyos. Dumarating yung mga bagay na hindi magaganda sa ating buhay, kaya lamang natin minsan nagagawang manalangin. Pero pagka yung magaganda ang mga nangyayari sa atin, nakakalimutan natin lumapit sa Panginoon.
So mula po verses 4 hanggang 6, nagpapatotoo si David na kung tayo ay patuloy nalalapit sa Diyos, mananalangin, ating sasaliksikin at hahanapin ng Diyos, siya ay sasagot sa ating panalangin. Sumasagot siya sa kanyang mga anak at ang bawat isa sa atin ay makapagpapatunay na ito ay totoo, sapagkat ang ating Diyos ay makapangyarihan, mahabagin at mabuti. Higit sa lahat, anuman yung ating mga parang sa tingin natin ay imposible, walang imposible sa Diyos. Anuman yung ating mga worries, mga bagabag, nararanasang pangamba, takot, pag-alala, ito ay alam ng Panginoon. Gaya ng sinasabi sa awit, our God is so big, so strong, so mighty, there is nothing that our God cannot do. Pangatlo po at panghuli, may tiwala at takot si David sa Diyos. Basahin po natin ang talatang 7 hanggang 8. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nakatatakot sa kanya at ipinagsasanggalang sila. O inyong tikman at tignan ninyo na ang Panginoon ay mabuti, mapalad ang tao na nanganganlong sa kanya. Ano nga po bang ibig sabihin ng pagkatakot sa Diyos? To fear God is to have respect and obey Him. Kapag sinabi nating may takot tayo sa Diyos, handa tayong sumunod sa Kanya at maglingkod. Napakagandang pangako ng Diyos sa Kanyang mga anak na sumusunod sa Kanya, na ang Kanyang mga anghel ay nakapalibot at nagpabantay upang tayo ay tulungan at ilayo sa anumang panganib. Hindi po ba totoong napakabuti ng Panginoon? He is our very present help in times of trouble. So those who fear the Lord are protected by the angel of the Lord, and those who fear Him lack nothing. Bilang conclusion po at pangwakas, nais ko pong muling ipaalala sa atin na ang Panginoon ang nag-aalis ng ating pangamba. Magtiwala at manampalataya sa Kanya ng lubos. Gaya po ng sinasabi sa awit ng I will fear no more, ang nagsasabi ng ganito. You are my courage when I worry in the dead of night. You are my strength, 'cause I'm not strong enough to win this fight. You are greater than the battle raging in my mind. I will trust you, Lord. I will fear no more. Totoo po na ang lahat ng ating mga kalagayan ngayon ay ating mapagtatagumpayan kung si Kristo ay nasa atin. Kapag nanalig ka at nagtiwala sa Kanya, wala tayong katatakutan. Ngayon na panahon ng pandemya, ang aalalahanin, lahat ng alalahanin sa maraming bagay ay papawiin niya. Pangamba sa lahat ng ating pangangailangan, sa ating kalusugan, sa ating mga karamdaman, kawalan ng hanap buhay, pangangailangang finansyal, pag-aalala sa mahal sa buhay, at marami pang iba. Kaya po ang challenge na nais kong iwanan din sa bawat isa sa atin, tignan natin at lasapin ang kabutihan ng Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo pong lahat ay manalangin ngayong gabing ito. Panginoong Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyong trono, Panginoon. Nananais po namin, Panginoon, yung kahabagan sa araw na to. Patuloy po kaming nagpapasalamat sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga karumihan, sa aming mga kasalanan, Panginoon, na nagagawa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat dinadako mo kami sa bawat araw ng aming buhay na ikaw ay makasama, Panginoon. Bagamat online, patuloy po, Panginoon, na nangungusap ka sa amin habang tumatakbo ang panahon. Ngayong gabing ito, Panginoon, dumadalain kami sa iyo, samahan mo kami
ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang iyong karunungan ang magturo sa amin, anumang kaligaligan, Panginoon, anumang kabigatan ang nararamdaman namin, Panginoon. Patuloy kaming umaasa sa iyo, Panginoon, na hindi mo kami iiwan o pababayaan, Panginoon. Salamat po muli, Panginoon, maghari ka sa gabing ito, patnubayan mo kami sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang gabi po sa atin lahat. Tayo po ay mananalangin sa ating mga kapatiran, lalong-lalo na po sa ating mga pamunuan dito sa ating iglesia. Ama, salamat po sa gabing ito na patuloy ikaw nangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po sa kalakasan na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Salamat din po sa mga biyaya na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Pinupuri ka namin, Ama. Pinasasalamatan ka namin dahil po ay ikaw ang karapat-dapat na bigyan ng kapurihan at karangalan. Ama, sa gabing ito, dinudulog ko po ang aming iglesia, naway ikaw po ang magbigay ng kalakasan sa mga membro, Panginoon, dito sa aming iglesia. Lalong-lalo na, Panginoon, sa aming residenteng pastor, Pastor Cirilo Juan, ang pag-iingat, gabay sa kanya, Panginoon, patuloy mong ibigay sa kanya, sa kanyang may asawa, Panginoon, si Pastora. Dalangin ko po, Panginoon, bigyan mo siya ng kalakasan. Magiging ang kanyang mga anak, Panginoon, bigyan mo ng kalakasan, Panginoon. Ama, sa gabing ito, patuloy naming dinudulog sa inyo, Panginoon, lalong-lalo na dito sa board ng aming iglesia, na pinangunahan ng aming chairman na Ricky Gutierrez, Panginoon. Panginoon, bigyan mo siya ng karunungan, bigyan mo siya ng kalakasan na mangunguna na sa aming mga gawain dito sa aming iglesia. Bigyan mo siya ng katalinuhan, O Diyos, upang ang kanyang mga gawain bilang isang chairman, Panginoon, ay magiging maayos po, Panginoon. Ganon din po, Ama, sa kanyang pamilya. Bigyan mo ng kalakasan, lalo-lalo na si Christine, Panginoon. Sa kanyang mga anak, alam namin, O Diyos, na ito po'y masakitin. Ang iyong hipuin po, Panginoon. Huwag mong pabayaan ang kanyang mga anak. Magiging mga opisyalis sa aming iglesyang ito, Panginoon. Mula sa predikador, sa mga kababaihang, kalalakihan, young adult, at mga aming mga iba pa doon sa mga aming gawain sa iglesia, Panginoon. Ikaw po ang magpupuno at ikaw po ang magbigay ng karunungan sa lahat ng nangunguna sa aming iglesyang ito, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay pagpapalain mo po upang magpapatuloy ang aming paghayo na iyong salita, Panginoon. Ang Pangulo ng Misyon, Panginoon, si Ate Linda, Panginoon. Bigyan mo po siya ng karunungan, kalakasan, na magagawa pa niya, O Diyos, ang tungkulin niya bilang isang Pangulo ng Misyon. At lahat ng nasasakupan ng mga misyon, Panginoon. Dalangin ko po na bigyan mo sila ng kalakasan, O Diyos. Magiging ang aming gawain tuwing linggo, Panginoon. Bagamat ay ngayon ay hindi pa po namin nagagawa ang piece-to-piece, Panginoon. Ang aming kahilingan, O Diyos, na lalong pagpalaguin ang aming mga gawain. Dahil ikaw ang aming pararangalan, O Diyos. Magiging ang aming oikos, Panginoon. Na nawa, Panginoon, marami pang mag-a-attend dahil ito po ay nagiging kalakasan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ang kabataan, ang kanilang Pangulo, Panginoon, ikaw po ang magbigay ng kalakasan, ang pangunahan, ang kanilang mga grupo, Panginoon, at bigyan mo sila ng katalinuhan, Panginoon. Magiging ang Sunday School, Panginoon, sa aming iglesia, na marami po ang kabataan ngayon na nanghihina dahil wala pong face-to-face. Bagkus ay mayroon pong nag-aatin ng
Bible study, pero maliliit. Kakaunti lang po, Panginoon. Kaya bilang isang elders dito sa ating iglesia, naway ay patuloy tayo o tayong manghinawa sa gawain para sa atin, doon sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po, Ama. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Sa gabing ito, Panginoon, aming patuloy na ipinapanalangin ang mga anak mo na mayroong mga karamdaman mula sa pamilya ng mga Ocampo, aming kapatid Daisy, kanyang mga anak, kanyang mga apo. Patuloy na kagalingan ang ipagkaloob mo sa bawat sa kanila na sa panahon ng kanilang quarantine ay tunay na maging maayos ang lahat ng kanilang mga resulta na gagawin pagkatapos na iswab ang bawat isa sa kanila. Pasalamat sapagkat hindi lahat sa kanila ay nasa quarantine period, kundi sila ay pinagaling mo na sa karamdaman ng COVID. Maging ang pamilya Josue, Panginoon, ng mga kapatid na Mirna, salamat Panginoon sa kanilang patuloy na kalusugan na naranasan. At marapati mo, Panginoon, na yung mga ilang miyembro pa ng kanilang pamilya ay lubos na gumaling sa iba't ibang uri ng karamdaman na kanilang naranasan. Maging aming kapatid na Milet Siradoy sa kanyang apo, patuloy na kagalingan ng pagkaloob mo sa kanila. Maging ang aming mga kapatid na Marjorie, kapatid na Jeramil, na pareho nagda-dialysis. Nawa Panginoon ay patuloy na matugon ang kanilang mga pangailangang pinansyal at magkaroon ng magandang resulta ang mga dialysis na ginagawa sa bawat isa sa kanila. Salamat Panginoon sa iba't ibang mga tugon mo sa aming mga kapatid, sa iba't ibang uri ng mga panalangin. Ang iba ay mayroong mga karamdaman na gumaling, ang iba ay mayroong mga kahilingan na tinugon, at maging sa aming mga kapatid na Bong sa natapos na operasyon, pasasalamat. Ngayon din sa mga sa anak ng aming mga kapatid na Raquel na naipatapos na yung pinapagawang bahay. At ang aming patuloy na panalangin kay Pastor Joe Morillo, patuloy na kagalingan ipagkaloob mo sa kanya, at sa aming Tesorero General, no, ay patuloy niyang maranasan yung pag-iingat nagmumula sa iyo sa kanyang kondisyon ngayon sa ICU ng Lung Center. Maasa kami, Panginoon, na kahit yung mga ibang mga prayer request na alam mo, Panginoon, na ito ay ang iba ay tinugon, ang iba ay patuloy pang nire-request. Hindi man namin nabanggit ang iba't ibang mga request na ito, subalit alam namin, Panginoon, na ito itutugunin mo sa tulong at sa biyaya nagmumula sa iyo bilang aming Panginoon. Binabalik po namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng pagpupuri at pagpasalamat sa biyayang salita na aming napakinggan, sa mga panalangin na aming pinagsama-samahan, at dalangin din po namin, Panginoon, ang iba pa naming mga kapatiran, lalo na yung nasa ibang bansa, na naaabot ng mga panalangin, naaabot ng mga mensahe, naaabot ng mga balita sa mga nangyayari sa bayanan Yemili, at sa iba't ibang mga lugar, Panginoon, ng aming bansa. Salamat po sapagkat patuloy mong ginagamit ang iglesyang ito na mabisang daluyan ng iyong pagpapala, hindi lamang sa panalangin, hindi lamang sa pagsamba, kundi maging sa mga pagtulong sa pangangailangan ng aming kapwa. Ang lahat ng papuri at pasalamat ay aming binabalik sa iyo sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. At ngayon ay nais namin na ipatanggap mo po ang iyong mayamang bendisyon sa bawat isa sa amin sa gabi ito bago kami tuluyang maghiwa-hiwalay. Sa aking mga kamanggagawa, sa aking mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan, hindi lamang sa bansang ito, kundi sa ibang bansa,
Kayo po ay aking malugod na ipinagtatagbilin sa mapagpalang kamay ng ating Diyos Ama sa langit. At aking hinihikayat ang bawat isa sa atin, ipahayag ang pagliligtas ng ating Panginoon Kristo, maranasan ang kanyang mayamang pag-ibig. Sundin natin ang patnubay ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.